So hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating tindahan. Nagbabalik si Lionel 97 Vlog at ngayon ay tayo po ang bantay dito sa ating tindahan. Tanghaling tapat po guys, ay napakainit po ang panahon kaya tayo ay mag-antay-antay po ng customers habang tayo ay magba-vlog, mag-update po tayo dahil matagal po tayong nawala guys. So ito, shout out po sa lahat ng ating mga subscribers, mga tindero dyan na nagtatyagang magbantay kahit at tanghaling tapat. Mga ganitong oras, alauna ay napakasarap pong matulog guys kahit si customers ay paisa-isa ay magtyaga-tyaga lang po tayo dito. So balita lang po tayo dito sa tindahan po natin. Buhay pa naman yung ating tindahan, yung ang munting negosyo. So shout out sa lahat ng ating mga pioneers po natin na subscribers. Kilala pa ba natin tong nagsasalita ngayon si Lionel 97 Vlog? So shout out po sa inyong lahat. So lahat ng mga subscribers po natin na sina mga nauna-una po, shout out po sina Ate JB, sina Ross Jam, sila po yung ating mga nauna dyan. Si Papang Pogi, shout out po sa inyong lahat sa mga nanonood dito sa ating mga bagong update po natin sa ating YouTube channel. So medyo matagal po tayong nawala guys dahil nga po super busy nga po tayo dahil super crisis nga po ngayon ay bumalik po tayo sa pagbablog po para medyo makatulong naman sa atin ng konti. So ito, tiyagahin na lang po natin ng magbablog, mag-update dito sa ating tindahan. So ano nga ba yung nagiging progress ng ating tindahan habang tayo hindi nakapag-update? So ito nga, tulad nga ng dati ay katatapos lang po yung Holy Week, yung piyesta dito sa aming barangay ay super busy po yung ating tindahan. At ngayon napakahirap nga pong dumating yung ating mga delivery dahil nagtaasan na po halos lahat. Ayaw na po mag-deliver dito sa amin pagka nasa looban yung tindahan mo ay medyo talagang iwas-iwasan ng mga truck ng delivery ang pumapasok dito sa loob kasi medyo mahal nga po yung tinatawag na diesel. Sobra-sobra nga po yung crisis ngayon ng diesel. Yung gasolina ay napakahirap din. So mag-ingat po tayo sa pagpapatong po natin ngayon. Huwag po tayo magpalugi. Kung nagtaasan pa yung mga tawag nito, yung ating tawag nito, yung pagpupunta po natin sa groceries ay talagang mag-ingat po tayo. Huwag po tayong magpatalo. Hindi na po sapat yung piso, 2 piso ang patong natin ngayon sa isang items. Magiging wise po tayo dahil mahal nga po yung pamasahe at saka yung tricycle ngayon ay napakamahal na po ngayon at iwas po tayo sa lugi ngayon. Ano nga ba yung mga mabenta ngayon at bakit biglang bagsak, biglang bumaba yung total sales natin ngayong summer? Kasi nung last year guys ganito ay ang bilis-bilis po natin makabenta ng malalamig na soft drinks. Soft drinks po talaga yung panlaban po natin dito sa ating tindahan nun. So super sugod naman yung tubig, siya po yung mabenta dito ngayon kasi yung mga naglalaro sa court, yung mga kabataan ngayon ay tubig po yung hinahanap nila ngayon. So ayun, update po natin sa mga presyo po natin. Halos lahat po talaga ay nagtaasan na. Yung ating mga sigarilyo, Marlboro ay nagtaasan na rin po yan. Alam ko lahat sa inyo ay nagtataas-taas na rin yan. Yung views na lang po ang papataasin po natin ulit. Sana tumaas po ulit yung ating views. Shout out po sa lahat ng ating mga subscribers po muli. So nagbabalik po tayo. So ayan, kahit hindi po ako nakakapag-upload ng ating videos ay alam nyo, napapanood ko po yung mga vlog nyo kapag nasa duty po ako. Alam nyo naman po na may duty po tayo. So ayan, sapat pa ba yung 2 piso dito sa ating tubo? So hindi na po sapat yung 20%, hindi na po sapat yung 10%. Ang tubo po natin, ang ano po natin dito ngayon ay 30% na guys, 30% na po yung ating percentage dito sa lahat ng ating mga binebenta. So siguro baka ibas nyo na ako ay ang sobrang taas naman. Siguro nga mataas nga po guys, mataas din po yung ating kuha sa mga bumabagsak, nagde-deliver sa atin. Mataas na rin po yung ating gastusin dito. Mataas ng kuryente, mataas din yung mga permit, mataas ng gastusin. So no choice po tayo. So ayun po yung nangyayari. So pumapatak po guys kasi na 30% yung ating patong kasi ang mangyayari kapag mababa, para ka lang naglalaro dito sa tindahan mo, hindi mo ramdam yung tubo mo, hindi mo ramdam yung kinikita mo. So dapat maging wise ka sa lahat ng hindi pa po marunong o balak magsisimulang magtindahan. Dapat ang patong nyo dyan ay 30% po dapat yung inyong gagawin dyan kasi hindi na po pwede yung tawag nito, yung 2 piso na lang ang tubo mo
Kasi nga kahit naka 1 year ka na, hindi mo ramdam yung tubo ng kita ng tindahan mo kung ganun ang gagawin mo. Lalo na nawalan ka na ng mga bote, yung mga deposito o kaya yung mga nagpapautang ka, mga kulang-kulang ng piso, 2 piso ibabalik pero hindi na yung nagbabalik yung iba. So, ayan, shoutout sa mga customers po natin pala, yung sa mga piso-piso na hindi pa nagbabalik hanggang ngayon, natapos na ang 2025, hindi pa rin siya nagbabalik. So, shoutout dun sa mga customers po natin, mababait dyan, yan, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga kababayan po natin dyan sa ibang bansa, mga sa Saudi Arabia, Hong Kong, yung mga bioto, mga viewers po natin dyan, shoutout po sa inyo. Mga na gustong magbabalak ng negosyo, so dapat ay pag-isipan niyo mabuti guys kung hindi niyo ma-reach yung minimum wage na inyong lugar, halimbawa 720 at hindi po kayo nakapagbenta ng malaki-laki at hindi niyo po mailabas yung 720 per day na iyong kikitain, yung po ay profit niyo. Kung hindi niyo po may lalabas yun ay mag-isip-isip muna kayo, wag muna kayong mag-resign bago kayo, baka kasi naisipan nyo lang nagtayo yung kapitbahay nyo ng tindahan tapos ay gagayahin nyo rin, nag-resign kayo to parehas na kayong hindi kikita. So yung pag-isipan nyo maigi, kung ikaw ay nakabenta ng 5,000 araw-araw, sigurado ako niyan ay pasok na pasok ka na doon sa pang-araw-araw na daily wage. So lampasan mo pa yun kung lalakas at lalakas yung tindahan mo. So ayun po ang ating diskarte dito. Ang advantage lang na may sariling tindahan ay hawak mo po yung oras, pero tulad nga ng aking sinabi, habang lumalakas yung tindahan mo ay talagang dumadami din ng stress sa iyong isipan, dumadami rin ang iyong gawain, dumadami rin ang iyong napapaaga rin ang iyong pagbukas at napapa-late din ang iyong pagsasara. So kailangan lang guys ay talagang tiyagahan lang. Tulad ng aking sinabi, ganitong summer ay malakas po tayo sa kuryente. Napakahirap pong mag-adjust kapag mainit na mainit. So lahat ng ating mga appliances ay malakas po sa kuryente kapag ganito ang summer. So ingat-ingat po tayo sa heat stroke. Tulad ng ating dito ngayon ay napakainit nga po guys. So ingatan po natin yung mga paninda natin madaling masira. Wala din tayong delivery ng itlog kasi mainit ang panahon, mahirap daw mangitlog ang mga manok, malilit daw yung tawag nito itlog nila at saka namamatay yung mga manok pag ganitong sobrang init. So ayun po ang ating mga update. Medyo bumagsak nga rin po yung ating benta sa alak dahil nga marami nga po yung nagtitipid ngayon kasi mahal nga po yung mga bilihin. So alam natin, balitaan naman tayo dun sa mga kapwa ka-Team Kasari dyan, yung mga vloggers po natin na subscribers. Ano po yung mga diskarte nyo ngayon? So ang ating ginagawa ngayon ay nagbebenta po tayo ng mga ice candy. So ito, mabenta yung ice candy, ice. Pero yung ice kasi guys, yung kapitbahay mo, may rep din, gagawa din siya ng ice for sale, nakalagay diyan ice for sale. So sa atin naman na may permit, so okay lang, hindi naman tayo rereklamo dahil may permit tayo. So tayo lang dapat yung nagbebenta, pero yun ay sa kanila na lang yun. So okay lang, bigayan lang. So may naghalo-halo sa kapitbahay, may naghalo-halo doon sa harapan, may nagbabarbecue. So hindi na namin kayang gawin yung ganung bagay, yung maggagawa pa tayo ng halo-halo. So yun na lang ang ating ibebenta, yung ice cream. Kasi nasa tabi tayo ng yung court, yung tubig, huwag po tayong magpapakawalas. So, napakasarap po ang pakiramdam pag hindi ka nilalampasan ng dati mong customers. So, shout out yung sa mga customers po natin. So salamat sa mga suporta dito sa ating tindahan. So sana yung mga bagong subscribers po natin o bagong manunood dito sa tindahan natin, nagbabalik po si Lionel97 Vlog. Sana po ay supportan niyo po muli. At ang ating tindahan ay sana ay 5 years na yung tindahan natin guys, at nakapag-renew na po tayo ng DTI kasi 5 years yung DTI. Yung ating mga gamit dito ay 5 years na rin. So hanggang ngayon ay buo pa. So ang tanong,
asan na ba yung kinita ng tindahan ng 5 years. So, super sugod naman guys, ay nakakatulong, malaking tulong po talaga ang tindahan sa atin, lalo na kung may kayong magpartner, may trabaho ka, tapos yung asawa mo ay nandito sa tindahan, siya yung nagbabantay. Tulungan na lang kayo guys, yung kita ng asawa mo, ayun na lang yung panggastos mo, yung kita ng tindahan nyo, ayun na lang po yung tinatawag nating income. At huwag kakalimutan guys yung ating SSS. Hulugan nyo po yung SSS kasi tayo po ay tatanda. Huwag po tayong masyadong umasa sa mga anak po natin. Nandito po yung ating negosyo ay hanggang pagtanda po natin ay pwede po natin itong pagkakitaan. Hanggang kaya po natin. Ito po ang maganda sa tindahan kasi sa bahay ka lang. Kung hindi ka nangungupahan, nandito ka lang sa tabi. So pwede mo ma-monitor yung iyong tindahan. So kahit matanda ka na, senior citizen ka na, basta kaya mo pang magserbisyo sa mga customers mo ay tuloy-tuloy lang. Basta wag yung kakalimutan maghulog sa iyong SSS. So shout out po sa iyong SSS. So sana ay mag-pension po lahat sa kapag tayo ay nag-retire na. So salamat po sa inyo sa suporta at pagsusubaybay sa mga vlog ko magsimula noon hanggang ngayon. So siguro nga ay medyo kukunti ang views po natin ngayon kasi hindi nga po tayo masyadong nakakapag-update. So ang paninda po natin guys ay hindi po tayo nag-i-stock ng marami. Kung ano lang po yung mga mabenta, ayun lang po yung ating binebenta kasi nag-iingat po tayo dun sa cash flow. Kailangan natin marunong po tayo dun sa cash flow at wag po natin bumili ng items na itatambak po natin dyan at hindi po natin mapapaikot agad-agad dyan. Halimbawa nagtaas yung red horse, bumili tayo ng case ay na-standby lang yung red horse dyan. So hindi na natin naikot yung capital. So wag po tayong ganun. Iwasan po natin yung discarding ganun kasi dinaanan na po natin yan. Doon tayo ay mga bago-baguhan pa lang. Hindi pa natin alam yung mga diskarte. Kaya yung cash flow natin ay nasasaid po talaga guys. So shout out sa lahat ng mga tindero dyan, mga ka-Team Kasari, mga sari-sari store dyan sa lahat ng buong Pilipinas. Tiyaga-tiyagahan lang, malaki man yung tindahan mo o maliit. Ang importante ay tuloy-tuloy at may laman ng tindahan mo. So hanggang dito na lang muna guys. So shout out po sa inyong lahat. Sana po ay madire-diretso po natin yung ating pagbablog at makatulong naman po tayo ng konti kasi nga po ay crisis. Hanggang susunod na vlog. Bye!